simula ng pelikula, ipinakilala ang isang asong sundalo na nagngangalang Max. Pinamumunuan ni Max ang grupo ng mga sundalo ng US patungo sa isang liblib na lugar sa Afghanistan. Kasunod niya ang kanyang handler na si Kyle, habang ang iba pang sundalo ay nakikipag-usap sa mga residente ng baryo. Sa tulong ni Max, natuklasan nila ang isang tagong imbakan ng mga baril at iba pang sandata sa loob ng isang bahay. Lumabas na ang mga residente ay lihim na nagbebenta ng mga ito sa mga teroristang grupo, kaya napakahalaga ng pagkakadiskubre na ito para kina Max at Kyle. Matapos ang isang nakakapagod na araw, bumalik si Kyle sa base at tumawag sa kanyang mga magulang. Doon nalaman na mahal din ng pamilya si Max at tinuturing nila itong parang sariling anak. Ang nakababatang kapatid ni Kyle na si Justin ay hindi mahilig sa aso. Tulad ng karaniwang binatilyo, naiirita siya kapag masyadong pinupuri. Ang kanyang kuya at madalas ay nakasimangot habang naglalaro ng video games. Kinabukasan, pinatawag ang grupo ni Kyle upang imbestigahan ang pagkawala ng ilang armas. Pinaghihinalaan na may traitor sa kanilang hanay pero hindi pa matukoy kung sino. Alam ni Kyle na ang matalik niyang kaibigan na si Tyler ang nagnanakaw ng mga armas para ipuslit pabalik sa Amerika. Kinumpronta niya ito sa susunod nilang misyon, ngunit nakiusap si Tyler na huwag siyang isumbong. Muling pinangunahan ni Max ang grupo. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, huminto si Max dahil may naramdaman siyang panganib, ngunit pinilit siya ni Tyler na magpatulong. Dahil sa kapabayaan, napunta si Max sa bitag ng isang suicide bomb. Sunod-sunod ang pagsabog sa paligid, tumakbo si Kyle upang iligtas si Max at humingi ng tulong kay Tyler, pero nagtago lamang ito sa likod ng mga bato. Sa gitna ng putukan, nasawi si Kyle habang ang iba ay nakaligtas. Sa kanilang tahanan, pinagalitan ni Ray, ang kapatid ni Kyle, si Justin dahil sa pagiging pabaya. Habang nagtatalo sila, dumating ang mga opisyal upang ipaalam ang pagkamatay ni Kyle. Labis na nagdalamhati ang pamilya. Sa libing ni Kyle, dinala ng mga sundalo si Max upang magpaalam sa kanyang amo. Umupo ito sa tabi ng kabaong at halatang nalulungkot. Nang subukan siyang kunin pabalik, tumanggi siya, ngunit tila nakilala niya si Justin. Sa tulong ni Justin, naisakay nila si Max sa sasakyan at dinala sa isang shelter. Pag-uwi sa bahay, muling naglaro ng video games si Justin, ngunit halatang apektado siya sa pagkamatay ng kuya at sinisisi ang ama. Muling nagkaroon ng pagtatalo hanggang sabihin ni Pamela, ang kanilang ina, na balak ng patulugin si Max. Pinuntahan nila si Max sa shelter at nalaman na sobrang naapektuhan ito sa pagkawala ni Kyle. Takot na ito sa malalakas na tunog at naging agresibo sa tao. Dahil wala na itong silbi sa militar at delikado sa iba, na pagdesisyonan na itong patayin. Tanging si Justin lamang ang sinusunod ni Max, kaya napilitan ng pamilya na ampunin ito. Dahil mapanganib, itinali muna ito ni Ray sa bakuran. Kahit ayaw ni Justin, tinanggap niya ang responsibilidad. Gabi-gabi, walang tigil sa tahol at iyak si Max na ikinaiinis ng mga kapitbahay. Lumabas si Justin upang pakalmahin siya, ngunit hindi siya pinayagang umalis. Kinabukasan, doon na siya nagising sa bakuran matapos samahan si Max buong gabi. Kalaunan, pumunta si Justin sa kaibigan niyang si Chewie. Nagbebenta siya ng pirated na laro at ganoon. Ulit ang ginawa niya. Nakilala rin niya si Carmen, pinsan ni Chewie, na mahilig sa aso. Nang malaman nito ang problema ni Justin kay Max, nag-alok siyang tumulong sa pagsasanay nito. Bago dumating si Carmen, nagayo si Justin ng sarili. Malinaw na gusto niya itong mapabilip. Sa tulong ni Carmen, natutunan ni Max na sumunod kay Justin habang naglalakad. Inimbitahan siya ni Pamela na maghapunan kasama nila. Ngunit sa hapag, naging emosyonal si Pamela tungkol kay Kyle, kaya naging hindi komportable ang lahat. Biglang tumahol ng agresibo si Max. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Justin, si Tyler ang nasa labas, nasugatan at pansamantalang umuwi. Masayang tinanggap siya ni Ray at Pamela at inimbitahan sa parada ng ika-4 ng Hulyo. Ipinakilala siya kay Max, ngunit nang makita siya ng aso, naging marahas ito. Nakawala pa sa tali at sinugod si Tyler, ngunit napigilan nina Justin at Carmen. Alam ni Tyler na may alam si Max tungkol sa kanya. Kinabukasan, mas naging maamo si Max kay Justin kaya dinala niya ito sa bike park. Kahit kinakabahan si Carmen, tiniyak ni Justin na kontrolado niya ang aso. Habang nagbibisikleta sila sa gubat, sumunod si Max. Pag-uwi, nakita ni Justin na bumili si Ray ng kulungan para kay Max. Sa araw ng ika-4 ng Hulyo, masayang nanonood ng parada ang pamilya. Ngunit nang magsimula ang paputok, natakot si Max.
Umuwi agad si Justin at sinubukang pakalmahin siya. Dahil ayaw lumabas ni Max sa kulungan, pumasok si Justin sa loob upang samahan ito. Samantala, nagsimulang magtrabaho si Tyler kasama si Ray sa kanilang bodega. Nang tanungin kung paano namatay si Kyle, nagsinungaling si Tyler. Sinabi niyang sinalakay umano siya ni Max, dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil dito lalo pang nalungkot ang pamilya. Ngayon, si Ray ay halos hindi na mapigil ang galit at lungkot na matagal niyang kinikimkim, kaya naisip niyang ibuhos ito kay Max. Isang araw, umuwi siya ng walang kasama at nadatna ng aso sa loob ng bahay. Dahil sa sobrang emosyon, itinutok niya ang baril kay Max. Nanginginig ang kamay niya, tila handang pumatay. Ngunit sa huling sandali ay dumating si Justin at mabilis na humarang, pinigilan niya ang kanyang ama bago pa makapagpaputok. Mabigat ang tensyon sa pagitan nila at bago umalis si Ray, binalaan niya si Justin na kapag nagkamali pa si Max kahit minsan, tuluyan na itong ipapapatay. Kinabukasan, dala ang pagdududa at kagustuhang malaman ang totoo. Pumunta si Justin sa lugar kung saan sinanay si Max ni Kyle. Doon, nakausap niya ang isang sundalo na nakasama noon si Max. Ipinaliwanag ng sundalo na napakaloyal at disiplinado ni Max at imposibleng saktan nito ang sarili nitong handler. Dagdag pa rito, nalaman ni Justin na si Tyler ay hindi pala basta nawala. May tinamo pala itong pinsala kaya hindi nakauwi agad. Mas lalo itong nagpalito kay Justin. Bakit kailangang magsinungaling ni Tyler? Dahil dito dumiretso siya sa bahay ni Carmen. Habang iniisip nila ang lahat, biglang dumating si Emilio. Nakilalang kasamahan ni Chewie sa mga ilegal na gawain. Hinanap nito kay Justin ang pirated na laro. Habang nag-uusap sila, bigla itong nakatanggap ng tawag mula kay Tyler. Napansin ni Justin ang pagbabago sa kilos ni Emilio habang kausap ito, kaya lalo siyang naging mapaghinala. Pagkaalis ni Emilio, agad na nagpasya si Justin. Inutusan niya si Max na sundan ang sasakyan nito upang matuklasan ang koneksyon nito kay Tyler. Sinundan nila ito hanggang makarating sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Doon, nagtago si Justin at mula sa malayo ay nakita niyang nakikipagkita si Tyler kay Emilio. Hindi nagtagal may dumating na grupo ng mga Italian na kriminal. At sa harap mismo ni Justin, nagkaroon ng bentahan ng mga armas. Doon niya napagtanto ang katotohanan, si Tyler pala ay lihim na nagdadala ng mga baril mula Afghanistan at ibinebenta ang mga ito sa mga sindikato. May dala ring 2 mababangis na aso ang mga kriminal bilang bantay. Nang marinig nila ang tahol ni Max, agad silang naging alerto at pinakawalan ng mga aso. Sinugod ng 2 aso si Max. Nagkaroon ng matinding labanan. Ngunit sa kabila ng dami nila, nagawa ni Max na mapabagsak ang 2 at makawala kasama si Justin nang hindi nahuhuli. Pag-uwi ni Justin, sinalubong siya ng isang hindi inaasahang eksena. Nasa bahay sina Tyler at Deputy Stack. Hawak nila ang bisikleta ni Justin na naiwan sa kagubatan. At agad nilang naunawaan na nasaksihan niya ang kanilang lihim. Si Deputy Stack ay may sugat sa kamay, ngunit iginiit niyang si Max ang may kagagawan nito. Ginamit nila ito bilang dahilan upang sabihing delikado si Max at kailangan na itong ipapatay. Alam ni Justin ang totoo, ngunit kinausap siya ni Tyler ng sarilinan. Sa malamig na boses, tinakot niya ang bata. Kapag nagsalita siya, hindi lamang siya ang mapapahamak, kundi pati ang kanyang pamilya. Dahil sa takot, napilitan si Justin na manahimik. Ilang oras lang ang lumipas, dumating ang mga tauhan ng dog shelter at kinuha si Max. Samantala, bumalik si Tyler sa trabaho sa storage unit ni Ray. Nang mapansin ni Ray ang isang silid na ginagamit ng walang papeles, tinanong niya si Tyler tungkol dito. Ngunit muli, nagsinungaling si Tyler at sinabing kaibigan niya ang gumagamit kahit ang totoo ay doon niya tinatago ang mga armas. Sa shelter naman, hindi nagpatinag si Max. Nang subukang kontrolin siya ng mga handler, bigla siyang naglaban at tumakas. Dire-diretso siyang bumalik sa kanilang bahay, tila alam kung saan siya tunay na nabibilang. Pag-uwi ni Ray, kinausap niya si Justin tungkol sa nangyari kay Max at kay Deputy Stack. Ramdam niyang may itinatago ang anak niya, kaya paulit-ulit siyang nagtanong. Ngunit kahit anong pilit niya, nanatiling tahimik si Justin. Pinipiling itago ang katotohanan upang protektahan ang pamilya. Kinagabihan, bumalik si Ray sa storage unit upang tiyakin ang kanyang hinala. Doon niya naabutan sina Tyler at Deputy Stack na inilalabas ang mga baril. Sinubukan pa nilang magdahilan, ngunit nang mapagtanto nilang nalaman na ni Ray ang lahat, agad nila itong ginawang bihag.
Plano nilang patayin siya matapos ang susunod na transaksyon. Sa bahay, nakatanggap si Pamela ng tawag mula kay Ray, ngunit kakaiba ang mensahe. Sinabi nitong sa hunting cabin siya magpapalipas ng gabi. Nagduda si Pamela dahil wala naman silang ganoong lugar. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang dumating si Max. Agad itong sinalubong ni Justin at magkasama silang pumunta kay Chewie upang ipaliwanag ang nangyari. Kahit nagulat, sumama si Chewie sa kanila pati si Carmen. Pinangunahan sila ni Max papunta sa kagubatan kung saan dinala si Ray. Matapos ang mahabang paglalakbay, natanaw nila si Ray na bihag. Agad na bumalik si Carmen upang tumawag ng pulis, habang sina Justin at Chewie ay nanatili upang magbantay. Hindi nagtagal, naamoy muli sila ng bantay na aso at inatake si Max. Kasabay nito, papalapit sina Tyler at Emilio kay Justin upang tapusin na siya. Si Deputy Stack naman ay naiwan kay Ray bilang bantay. Nang magkaroon ng pagkakataon, biglang umatake si Ray kay Deputy Stack at nakalaya siya. Sa kabilang banda, matapos ang matinding labanan, muling nanaig si Max laban sa kalabang aso at agad na tumakbo papunta kay Ray. Sa wakas, nagkita muli ang mag-ama, ngunit hindi pa tapos ang panganib, papalapit pa rin si Tyler. Upang ilayo ang panganib kay Justin, tumakbo si Ray sa ibang direksyon. Hinabol siya ni Deputy Stack gamit ang sasakyan, ngunit sa gitna ng habulan, nabaril ni Ray ang sasakyan na naging sanhi ng pagsabog nito. Samantala, tumatakbo sina Justin at Max, ngunit naabutan sila ni Tyler. Itinutok niya ang baril kay Justin at inilabas ang kanyang galit. Naisa na niyang matapos ang lahat ng maayos, ngunit nasira na ang plano niya. Sa sandaling papaputok na siya, sumugod si Max at inatake siya. Nahulog silang dalawa mula sa tulay. Malubhang nasugatan si Max, ngunit nanatili siyang buhay. Ilang sandali pa, dumating si Carmen kasama ang mga pulis at nailigtas sina Justin at Max. Pagkaraan ng lahat, makikita si Justin sa harap ng puntod ng kanyang kapatid. Tahimik siyang nagpasalamat kay Kyle sa pagbibigay sa kanya ng isang tapat na kaibigan si Max at sa unang pagkakataon, nagbigay siya ng saludo bilang paggalang. Lumipas ang panahon at makikitang mas naging malapit sina Carmen at Justin. Isang araw, nang umuwi si Ray mula sa trabaho, tinanong siya ni Justin tungkol sa kulungan ni Max. Ngumiti si Ray at sinabi niyang ipinagbili na niya yon dahil hindi na kailangan ni Max na ikulong pa, isa na siyang tunay na miyembro ng pamilya. At sa huli, makikita ang buong pamilya na sama-samang naghahanda ng hapunan, masaya, ligtas at buo muli ang kanilang samahan. Kung isa kang dog lover, paki-comment naman sa pangalan ng alaga at breed. Kung umabot ka pa sa eksinang ito, paki-like naman diyan at pa-subscribe na rin. Maraming salamat.